Okay, good morning everyone. At magandang umaga and welcome sa ating 10th anniversary celebration. We're in a different place. We're live dito sa Millenia, Marikina City. And for the next few hours, we'll be spending our time together celebrating 10 years of God's grace and blessing sa atin bilang isang congregation. And so, again, the band will lead us in worship. You have yung mga hymnals natin at yung ating mga kantahin at sa ating printed bulletin. We will be starting by singing our opening song, Hosanna. Calling Blessing Margaret. Tawag ka daw.
Tayo na natin tumayo. Pero bago yun, pag nag-lead yung band ng worship songs, we are free to join sa pagkanta. Hindi lang, mamaya yung sa kanila lang, pero during worship, pag time for us to sing, then we should all sing. Okay? Let's open our hymn as opening page. Actually, page 2. Para sa ating gabay sa pagsamba. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal sa Panginoon, lumapit tayo ng may tapat na puso at pahayag ng ating kasalanan sa Diyos na ating Ama. At pamalig sa Kanya sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo upang tayo ay pagkalooban niya ng kapatawaran. Ang tulong natin ay nagmumula sa Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Aking sinabi, ipahayag ko ang aking pagsalangsang sa Panginoon. At iyong pinatawad ang aking mga kasalanan. Sabay-sabay natin ipahayag ang ating kasalanan. O Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, Amang mahabagin, ako ay isang kaawa-awa at abang makasalanan, ay nagpapahayag sa iyo ng lahat ng aking mga kasalanan at mga kasamaan. At sa pamagitan ng mga ito, ikaw ay ninapasangan ko sa isip, sa salita at sa gawa. At ako'y karapat-dapat na sa kaparusahan mo sa panahong ito at sa kaparusahan walang hanggan. Ngunit buong puso kong lumalapit at nagsisisi dahil sa mga ito. At dumadalangin ako sa iyo dahil sa walang hanggang kahabagan mo. At alang-alang sa banal, walang dungis, at pag-itiis sa kamatayan ng iyong ibig na anak na sa Kristo. Ay magiging mga bagay at bumiyaya ka nawa sa akin na isang abang makasalanan. At sa tulong ng Espiritu Santo, ay palawakin ang aking kaalaman at maging masunurin sa iyong salita hanggang sa wakas. At sa iyong abag at biyaya, ay magkaroon ako ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Jesucristo na aking Panginoon. Amen. Ang Diyos ang ating Ama sa langit ay tunay ngang mahabagin sa atin. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang maging handog sa ipagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya bilang tinawag na lingkod ni Kristo at sa pamagitan ng kanyang utos, ay pinatatawag ko sa inyo ng lahat ng inyong mga kasalanan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Shall remain standing. Sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kaingitan ang humiginhawa sa likong paraan, umunlad man sila. Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kaingitan, likunin ang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta, tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Kaya mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa Kanya italaga, tutulungan ganap kapag ikay nagtiwala. Awitin natin ng luwalhati isa. Luwalhati sama at sana at sa Espiritu kung paano noong una, ngayon magpakailanman, walang hanggan. Amen. Panginoon, hawag ka sa amin. Kristo, mabag ka sa amin. Panginoon, mabag ka sa amin. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kaperahan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Pinuwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa iyong kalwalhatian. O Panginoong Diyos, Hari ng kalangitan, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. O Panginoong Diyos, bugtong na anak, Jesucristo. O Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, na nagalis ng
kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming dalangin. Ikaw na nagpunta sa kanan ng Diyos Ama, mahabag ka sa amin. Yang ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Kristo, at ang Espiritu Santo, ang pinagkatilan sa batian ng Diyos Ama. Amen. Ang Panginoon ay sumayo. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang lakas ng lahat ng nagtitiwala sa iyo. Ipagkaloob mo sang ayon sa iyong kapangyarihan na ipagsanggalang kami laban sa lahat ng paghihirap sa pamagitan ng iyong pagtunang anak sa Jesucristo na aming Panginoon, na nabubuhay at naghahalin kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, ngayon at pagpakailanman. Amen. Tayo maupo at ating pakinggan ang pagbasa ng salita ng Diyos. Ang unang pagbasa sa likong ito ay buhat sa aklat ng Genesis chapter 45 mula sa verse 1. Genesis chapter 45 mula sa verse 1. Ganito ang sinasabi. Nagpakilala na si Jose. Hindi na mapigil ni Jose ang kanyang damdamin, kaya pinalis niya ang kanyang mga tagapaglingkod na naroon. Nang sila na lamang ang naroon, ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Ehipsyo, kaya ang balita ay mabilis na nakarating sa palasyo. Ako si Jose, ang pagkatapat niya sa kanyang mga kapatid. Buhay pa bang talaga ang ating ama? Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. Lumapit kayo, sabi ni Jose. Lumapit nga sila, at nagpatuloy siya ng pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid, na ipinagbili ninyo sa Ehipto. Ngunit huwag niyo ikalungkot ang nangyari. Huwag niyo sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. 2 taon pa lamang ang tagutom, 5 taon pa ang darating, at wala nga anihin sa mga bukidin. Pinauna ako rito ng Diyos upang huwag manipol ang ating lahi. Kaya, hindi kayo kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ginawa niya akong tagapayo ng Faraon, tagapangsiwa ng kanyang sambahayan, at tagapamahala ng buong Ehipto. Sinabi pa ni Jose, bumalik kayo agad sa ating ama at ibalita ninyo na ako ang pinamahala ng Diyos sa buong Ehipto. Sabihin niyo, pumarito agad siya sa lalong madaling panahon. Doon siya titira sa lupain ng Goshen para mapalapit sa akin. Ang lahat ng mga anak, mga apo, mga tupa, kambing, baka, at lahat ng inyong ari-arian ay kanyang dalhin. Doon mapangangalagaan ko kayo. 5 taon pa ang tagutom at hindi ko gustong makita ang sino man sa inyo na naghihirap. Kitang-kita nyo ngayon, pati ikaw, Benjamin, na ako talaga si Jose. Ibalita nyo sa ating ama ang taglay kong kapangyarihan dito sa Ehipto at ikwento nyo ang lahat ng inyong nakita. Iintayin nyo siya sa lalong madaling panahon. Ito ang salita ng Panginoon. Ang kalawang pagbasa o ang liham ay buhat sa unang liham ni Pedro, chapter 2, mula sa verse 1. 1 Peter chapter 2, beginning on verse 1. At ganito ang sinasabi. Ang batong buhay at ang bansang banal. Kaya talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkaingit at paninirang puri. Gaya ng mga sanggol, malapit kayo sa dalisay na gatas espiritual, upang sa pamamagitan nito ay lumago kayo sa inyong karanasan ng kaligtasan, yamang naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Sa paglapit ninyo sa Kanya, ang batong buhay na tinakwi ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin. Kayo mismo, tulad ng mga batong buhay, ay itinatayo bilang bahagi ng isang templong espiritual upang maging mga paring itinalaga para sa Diyos. Kaya't mag-alay kayo ng mga espiritual na handog na kalugod-lugod sa Diyos sa pamagitan ng Jesucristo, sapagkat ito ang isinasaad ng kasulatan. Basta ninyo, nilalagay ako sa Zion ng isang batong panulok, pinili at mahalaga. Hindi mapapahiya ang sino mang sumasampalataya sa Kanya. Ngayon, sa inyong mga sumasampalataya, siya'y mahalaga.
Subalit sa mga hindi sumasampalataya, ang batong itinakwil ng mga tapagtayo ang siyang naging batong panulong at isang batong katibisuran ng mga tao na dahilan ng kanilang pagkadapa. Sila'y natisod tayo sa pagsuway na nasa salita at yun din naman ang kanilang kahihinatnan. Ngunit kayo isang lahing pinili, mga pari naglilingkod sa hari, isang bansang banal. Sambayan ang pag-aari ng Diyos. Hinirang kayo upang inyong ipahayag ang mga kahangahangang gawa ng Diyos na tumawag sa inyo mula sa kadiliman at nagdala sa inyo sa kanyang kahangahangang liwanag. Noon ay hindi kayo sambayanan, ngunit ngayon, sambayanan kayo ng Diyos. Noon, pinagkaitan kayo ng habag, ngunit ngayon kinahabagan kayo ng Diyos. Ito ang salita ng Panginoon. Ay tumayo para sa pagbasa ng mabuting balita o ng Ebanghelyo. Ang mabuting balita ay ayon kay San Lucas, chapter 6, mula sa verse 27. Lucas, chapter 6, mula sa verse 27. Ang ganito ang sinasabi. Subalit sinasabi ko sa inyo mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawa na mabuti ang mga napopuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nangaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balaban, huwag mong ipagkait ang iyong damit. Bigyan mo ang bawat humihingi sa iyo. At kung may kumuha ng iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin niyo sa inyong kapwa ang nais niyong gawin nila sa inyo. Kung ang nagmamahal lamang sa inyo ang inyong mamahalin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Ang mga makasalanan man ay nagmamahal din sa mga nagmamahal sa kanila. Kung ang gumagawa lamang ng mabuti sa inyo ang gagawa niyo ng mabuti, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Kahit ang mga samang tao ay gumagawa rin yan. At kung ang mga kabayan lamang ang inyong pautangin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Kahit ang masamang tao ay nagpapautang din sa kapwa nila masama, sa pag-asang sila ay mababayaran. Sa halip, mahalin niyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos. Sapagkat siya'y mabuti kahit sa masasama at sa mga hindi marunong magpasalamat. Maging mahabagin kayo tulad ng inyong Ama na mahabagin. Ito ang mabuting balita. At tayo manatili na katayo, we will confess our faith in the words of the Nicene Creed, page 8 of our hymnal. Ang Credo ni Sir. Sabay-sabay tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Namimikha ng langit at lupa, at ang lahat ng bagay na nakita at hindi nakikita. At isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, na mula sa Ama una sa lahat ng panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, tunay na Diyos buhat sa tunay na Diyos. Pinanganak at hindi nilikha, ay isang sangkap ng Ama, na sa pamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay, na dahil sa ating mga tao at sa ating kaligtasan, ay bumaba mula sa langit. At naging tao, nagpakasakay dahil sa akin sa panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ang libig. Nung araw na pininumuli sa kaya sa ospital, Umakyat sa langit, at siya ay babalikin muli ang mayroon, upang makumaan ang mga buhay at mga patay, at ang kaharian niya ay walang hanggan. At sumasampalataya ko sa Espiritu Santo, ang Panginoon at tagapagbigay buhay, na lumumula sa Ama at sa Anak, na sinasamba at nilulod na aking kasama ng mga anak, nagsalita sa pamagitan ng mga propeta. At sumasampalataya ako sa isang banal, Kristiyano at Apostolikang Iglesia, naniniwala ako sa isang binyag, di kapagpapatawad ng mga kasalanan, at umaasa ko sa pagkabuhay ng muli ng mga patay, at sa buhay ng panahon darating. Please be seated. We will sing our next song, Who Am I? Again, the band will lead us in singing, and please sing along habang kumakanta yung band.
bright and morning star, which used to light the way for my ever-wandering heart. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. Not because of what you've done, not because of what I've done, but because of who you are. Now I'm really playing, can take on tomorrow, wait till you Okay, one more time. Good morning, everyone. Good morning, Pastor. And happy 10th anniversary para sa ating lahat. Yes, so 10th anniversary, 10 years ago, that was in February, last Sunday ng February 2015, pinanganak yung ating church. Doon sa apartment ni Mang Cesar, doon yung ating first worship, doon sa apartment katabi ni Liza. So doon tayo nag-start, first worship service, first VBS.
And yun, and the rest is history. 10 years later, dito tayo sa isang napakagandang lugar, dito sa Millenia. And, diba, who would have thought that we would survive everything na pinagdaanan natin bilang isang congregation, diba? It was never easy. Hindi naman to, the past 10 years, hindi naman to walang problema, walang struggles, walang challenges, walang mga misunderstandings. Hindi. We're full of all those things. Imposible sa kahit anong organisasyon, no? Imposible na walang daraan ng mga challenges at mga name it, and you will have it. Diba? Anong challenges man yan? Financial, spiritual, emotional, mental, relational, yung mga may problema sa relasyon. Nangyayari talaga yan dahil no one is perfect. Walang perfectong organisasyon. Bakit? Kasi walang perfectong tao. Okay? So it is impossible for any group, church man yan, to be free of anything. Kasi kung ganun, edi wala na tayo sa lupa, ano na pala tayo sa heaven kung mga perfect pala tayo mga tao. Diba? So, kaya para sa atin as a church, we look back doon sa 10 years na dinaanan natin. Again, hindi ito walang anumang mga challenges na hinarap. Siguro isa sa pinakamabigat na challenges ay yung COVID-19 na for more than 2 years hindi tayo nakapagsama-sama together, di ba? Walang in-person. And ako personally, I was worried na pagkatapos ng COVID, baka wala nang bumalik. Pero yung mga bumalik, kayo yun. Okay? And the reason why bumalik kayo, dahil bumalik kayo. Di ba? But the point is, I was somehow worried nung panahon na yun na baka pagtapos na yung COVID, wala nang bumalik. And yet, I was not expecting na nandyan pa rin kayo. Kaya kayo mga nagstay hanggang ngayon, kayo talaga yan. So, palakpakan niyo mga sarili ninyo. Dahil alam naman niyo yan, nung nag-start tayo, the first few years, marami tayo, di ba? Mas marami pa ngayon. In fact, yung ating, there was a time for about a year or so na yung ating Sunday attendance would be about 60, 70. Di ba? Hindi tayo nagkakasya. Una nga yung mga chairs natin sa church. Diba? Because of that. Pero pagdaan ng panahon, nasala yung mga tao. And those who stayed like you, stay dahil you have pure intentions of hearing nothing but God's word. Kaya kayo nag-stay. Nothing more and nothing else and nothing less. Di ba? Yun eh. Kasi normal lang yan. Sa simula, marami. Hanggang sa nasasala. Di ba? And again, those who stay are those people na katulad ninyo na who are willing to learn, who are willing to listen, who are willing to be trained, who are willing to be guided, who are willing sa lahat ng mga bagay. Yun ang pinaka-importante eh. Lahat tayo, ano man tayo, the most important thing is we are willing. Okay? We are willing to learn. We are willing to correct our mistakes. We are willing to listen. We are willing to admit that we are wrong pag mali tayo. Importante yun. Okay? Napaka-importante yun. And so, as we look ahead sa 10 taon pang darating, I think we should ask ourselves, bilang isang church, ano ba tayo? Tayo ba ay mag-move forward? Susulong ba tayo? Or uulong tayo? Diba? Tayo ba ay lalago? O tayo ay manlulupaypay? Alam niyo ba yung manlulupaypay? Ayan, parang si Kurt, yan, manlulupaypay. Yes. Pag yung wala ka ng energy, di ba, wala kang gana-gana. Yun ang nanlulupaypay. So again, as we look forward to the next 10 years pa, malay nyo, di ba, 10 years later, 2035, dito pa rin tayo sa Millenia, di ba? Why not? So we ask ourselves, the next 10 years tayo ba ay lalaro? Tayo ba ay susulong?
o paulong tayo. Ngayon, the reason why dapat natin itanong sa sarili natin itong mga bagay ito is because gaya ng isang bata, inaasahan at bahagi ng normal na proseso na habang nadaragdagan ng edad ay nakakaroon din tayo ng progreso. Nabanggit ko ito last Sunday. Hindi natin gugustuhin na ang isang 4 years old na sanggol ay kikilos ng gaya ng isang 10 years old. Yan pwede expected sa 4 years old na mag-a-act siya as 10 years old. Diba? In the same way, now we could not expect na ikaw 10 years old, mag-a-act ka as 4 years old. Diba? O ikaw ay 20 years old, mag-a-act ka as 8 years old. Diba? Or 18 years old ka na, mag-a-act ka pa rin as 5 years old. Diba? Ang punto, habang dumadagdag yung edad natin, diba, nagmamature dapat tayo. Hindi pwedeng mature na yung edad, yung isip, bata pa rin. Okay? At tapos, we expect people to tolerate us sa ginagawa natin. Hindi ganon. Diba? So, as a church, ganon din. Meron tayong progreso. So, if we are a 10-year-old church, dapat din yung kilos natin, pang 10 years old na church, di ba? Hindi pang 4 years old. In all areas of our life, hindi lang bilang isang church, kundi individually. Di ba? Yun ay napakahalaga para sa atin. Law and Gospel Lutheran Church 2025 dapat iba ang kilos ko sa Law and Gospel Lutheran Church 2015. Iba yun. You yourselves are witnesses to that. Kasi kayo, lumaki kayo dito diba? Lumaki kayo kasama namin. Yung mga kasama namin nagsimula, si Roxanne, at saka si Eliza, at saka si Ate Cristal. So yan yung mga 10 years old na rin sa Law and Gospel Lutheran Church. Si Roxanne, may sakit siya, pero pinilit niya makapunta dito dahil hindi niya ma-attain na hindi siya makakarating sa 10th anniversary ng church. Kasi alam niyo, si Roxanne, nung nagsisimula tayo, ang start na activity natin is 7 a.m. 7 a.m. And wala na-relate sa inyo. Bakit? Kasi iniisip ngayon ni Roxanne, pinupunta sa bawat bahay. Di ba? Tandaan niyo ba yun? Si Roxanne taga-gising. That's why 7 a.m. lang tayo, napakaaga, walang nirelate because of Roxanne. And of course, we recognize kung saan dapat i-recognize, di ba? So, saan? Kahit na may sakit ka, sindiyan ka lang sa likod. But thank you for your effort na makarating para sa ating 10th anniversary. Ipinapaalala sa atin, nung binasa ko kanina sa episode, sa sulat ni San Pedro, na kahit na 10 years old na ang ating church, bata pa rin, pero tumatanda na rin, isang pinapaalala sa atin ni St. Peter ay, sabi niya, gaya ng mga sanggol, manabik kayo sa dalisay na gatas na espiritual, upang sa pamamagitan nito ay lumubo kayo sa inyong karanasan ng kaligtasan, yamang naranasan ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Sabihin, kahit 10 years old na tayo, yun ang isang church, dapat yung the same desire na meron tayo, nagsimula tayo, nandun pa rin yun. Diba? Kung gaano kayo kasigasig nung una nagsimula tayo, dapat hanggang ngayon, ganun pa rin tayo kasigasig. Diba? Kung hindi man siya nadagdagan, dapat hindi siya nababawasan. Diba? Kung gano'n tayo ka-excited 10 years ago, or 9 years ago yung iba, or 8 years ago yung iba, gano'n ka-excited every Sunday na pumunta sa church, to gather together, dapat hanggang ngayon, dala pa rin natin yan. Yung excitement na yan, yung desire na yan. The desire to learn and to listen ang papakinggan ang salita ng Diyos. Kasi minsan, ang tendency sa ating mga Kristyano, nagkakaroon tayo minsan ng pag-iisip na dahil sa tagal na natin nakikinig at nag-aaral ng salita ng Diyos, parang pakiramdam natin na pag-aralan na natin ng lahat. Di ba? Especially pag nagsimula kayo sa Sunday school, di ba parang babasahin yung sermon, yung Bible reading. Ay, napag-aralan ko na sa Sunday school, nadaanan namin yan ni Teacher Ayan, di ba? Parang, alam ko na yan, di ba? Narinig ko na yan, kwento niya. Katulad kanina, yung unang pagbasa,
Kaninong story yun? O, kung napakinggan ko natandaan nyo, kaninong story yung unang pagbasa kanina? Story nino? Ni Abi. Story nino? Ni Jose, di ba? O ilang beses na pinag-aralan sa Sunday School yung story ni Joseph? Maraming beses na, di ba? Yung iba nga sa inyo, hindi na kayo students teachers na rin kayo ng Sunday School, di ba? So tinuturo nyo pa rin ito hanggang ngayon. But, habang pinag-aaralan natin, it doesn't mean na paulit-ulit lang, wala tayong natututunang bago. Kasi yung salita ng Diyos, it's always fresh, it's always new. Palagi may bago na tinuturo para sa atin. So the encouragement for us is to pagpatuloy. No? Yung desire, the same desire, pagpatuloy, kung hindi man dadagdagan, huwag na lang mabawasan. Pero mas maganda kung lalo pang madadagdagan. Especially sa panahon natin ngayon, dahil tayo ay binubuo ng karamihan ay mga kabataan. Diba, sa panahon natin ngayon, bakit mahalaga yun? Bakit mahalaga na we desire na to learn, to listen and learn from God's Word? Bakit mahalaga yun? Kasi napakadaming mga filosofiya, napakadaming mga thoughts, napakadaming mga kaisipan, napakadaming mga nagpapakilalang eksperto, dalubhasa sa ganito at ganyang karunungan, napakadali ng access sa mga information through internet, social media, di ba? Napakadali. At nawa, magsilbing babala at paalala para sa atin, lalong-lalo na nga sa mga kabataan, na ang tanging pure, the only pure source of pure knowledge ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Nothing more, nothing less, nothing else. Huwag nating hanapin yung karunungan sa ibang filosofiya at kaisipan. Sa salita ng Diyos lang. Kung dumadaan tayo sa napakarami mga challenges, crisis sa buhay natin bilang mga kabataan, bilang mga tao, bilang mga magulang, dapat ang ating hinahanapan ng sagot ay ang salita ng Diyos. Hindi ang mga filosofiya ng mundo na mag-aakila natin sa lalong maling mga pananaw at mga papasyahan. Kaya huwag natin pagsawaan kung paulit-ulit na ang naririnig natin every Sunday ang salita ng Diyos dahil hindi nakakasawa ang pakinggan ang salita ng Diyos. Mas nakakasawa pa mag-browse sa social media kasi ang mapupulot mo lang doon puro chismis. Diba? Chismis. Isang malaking factory ng chismis. Pero ang salita ng Diyos hindi chismis. Ang salita ng Diyos ay patotohanan. Kaya bilang isang kapatiran as Law and Gospel Lutheran Church, isa sa mga resolutions natin moving forward is that we will continue bilang isang kapatiran. Patuloy tayong maninindigan sa mga katotohanan na tinuturo ng Diyos at ng Kanyang salita. At again, ang salita ng Diyos ay nauuwi lamang sa dalawang mensahe. Una, tayo ay makasalanan at wala tayong magagawa para iligtas ang sarili natin. Yan ang unang mensahe. Ang pangalawang mensahe, hindi tayo dapat manlupay-pay kahit mayroong mabuting balita. At anong mabuting balita? Ang hindi natin kayang gawin ay ginawa ni Jesus para sa atin. Ano yun? Na inialin niya yung kanyang buhay doon sa krus bilang kabayaran sa lahat ng ating mga kasalanan. At tayong mga nananampalataya sa ginawa niya para sa atin ay natatanggap ang full and free forgiveness of all our sins. Not because of what we've done and not because of who we are. But only because of who Jesus Christ is and what He has done for us. Sa mga pastors, meron dito kong Pastor Justin and Michael, madalas sabihin sa mga pastors na ang importante ay faithfulness and not success. Sa konsepto ng mundo ng salitang success. Pero hindi lang yung prinsipyo para sa mga pastors. Prinsipyo yan para sa lahat ng mga mananampalatayang Kristiyano. Mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata. How do we measure yung ating pananampalataya? It's not through outward na mga batayan. It is through faithfulness. Faithfulness sa salita ng Diyos. Diyan tayo susukatin eventually ng ating Panginoon. Hindi sa kung ano pa mang pamantayan. Sa pamantayan ng kanyang salita. Kaya tanong ko kanina, okay, 10 years ago,
At ngayon tayo, dito tayo sa ating kinaroroonan ngayon, 10th anniversary. Saan na nga ba tayo? At ano ba ang ating na-accomplish bilang isang kapunuan, bilang isang church? What have we accomplished? Tayo ba ay sumulong? O tayo ba ay umurong? Tayo ba ay lumago? O tayo ay lalong nagpalpal? Pero mayroong mas magandang tanong at mas tamang tanong. Hindi yan. Ano yung tanong na yun? Saan ba nakasalig ang ating pananampalataya? That's the more important question. Saan nakasalig ang ating pananampalataya? Bakit? Kasi kung nakasalig ang ating pananampalataya sa tamang pundasyon, at anong tamang pundasyon ng ating pananampalataya? Pananampalataya kay Jesus bilang ating Panginoon at Panginoon. Kung yan ang batayan ng ating pananampalataya, then we have already answered the question. Tayo ba ay sumulong? Yes. Tayo ba ay lumago? Yes. Hindi sa ginagawa natin, kundi tayo sa salita ng Diyos na patuloy na nagpapalago sa ating pananampalataya. Again, bilang mga Kristiyano, ating gawin sa lupa hindi perfection. We can never be perfect in this life. Pero hindi ibig sabihin na pag may ginawa tayong mali, baliwala na yun, tatawanan lang natin. Hindi na ibig sabihin mo. We just still take our mistakes and sins seriously. Seryoso pa rin dapat siya. Siniseryoso natin dapat siya. Hindi yan tinatawanan. Siniseryoso. Okay? Pero ang kasunod niyan, pagkatapos natin seryosonin yung kasalanan na gawa natin, then we come to the Lord, we turn to the Lord, we repent, and we confess that we have sinned. At kung bukas ang puso natin yung pagsisisi natin at pananampalataya kay Jesus, then we can be assured na pinatawad tayo ang ating mga kasalanan. At bilang mga pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan, anong kasunod nun? Gagawin ulit natin yung ginawa nating mga kasalanan? Hindi. Itutuloy natin at sisikapin natin mabuhay na naayon sa kanyang kalooban. Again, we can never be perfect. Magkakamali tayo. Okay? Huwag niyo i-stress ang sarili ninyo na nagkakamali kayo, nagkakagawa kayo ng kasalanan. Diba? It's okay na maramdaman ninyo. Kasi kailangan niya. Kailangan maramdaman natin nagkamali tayo, nagkasala tayo. Pero hindi dapat dun matapos. Okay? Dapat ang kasunod doon, okay, nagkasala ko, pero I am confident na meron akong forgiveness. Because Jesus Christ paid for all my sins and I trusted everything that He did for me. That's the message na ipinangaral sa atin 10 years ago. That's the message na patuloy na ipapangaral sa atin for the next 10 years. At hanggang kung saan man tayo makarating lahat. Nandito pa kaya tayo 50 years from now para sa ating 40 years from now. Para sa ating 50th anniversary. Sino pa kaya nandito na by that time? Kaya ilang taon ka na naman? 40 years from now. 80? 80 ka na? 40 years from now, ilang taon ka na? Ilang taon ka na 40 years from now? Ako 40 years from now, siguro 60 years from now. 40 years from now. Ha? 40 years from now, 60 na. But nandito pa ako by the time na we celebrate our 50th anniversary. Ang goal ko ay nagpasan si Enrique. Well, sa edad siguro sa panlabas, might be possible. Pero ang pinaka-importante again is the age of our faith. Yung age sa ating pananampalataya. Not yung ating bodily age, physical age, but yung age ng ating pananampalataya. Okay. The goal is not to be perfect. The goal is to keep on maturing and maturing and maturing. Hanggang sasabihin natin yung takdang oras natin and we can be assured, may sabihin sa'yo ng Panginoon pagdating mo doon na, teka lang, Kurt, ikaw ba ay naging perfecto sa iyong buong buhay sa lupa? Hindi. Ay, ba't kita papapasok dito? Hindi ka pala perfecto. Sabihin mo, hindi ka. Bakit po? Kasi po, whatever imperfections I have, yun po ay kinover na, inapan na, nilinis na ng dugo ng ating Panginoon. Kasi that's where our faith stands. Mula ngayon hanggang sa katapusan ng panahon. Happy anniversary sa ating lahat.
And looking forward to sa ating mga susunod pang pagdiriwang ng ating anniversary. May the peace of God which passes all understanding, keep your hearts and minds in Christ Jesus our Lord. Amen. Okay, we should continue and we will gather our offerings. Brian? Yan. Si Brian po, muntik na hindi makasama. Kasi hindi siya sanay nagbibiyahe. Pero, na-survive niya yung biyahe from Novaliches to Marikina. Pero paano si Brian? So, dahil na-survive niya, ang next na trip ni Brian ay from Novaliches to Baguio. Anyway. While we're gathering our offerings, I hope I'm not putting you on the spot, but I like to ask Pastor Justin to say this is a special prayer for Lion Gospel's 10th anniversary. Let's pray. Dear Lord, we have so many things to be grateful for. First, that you brought your word and your Holy Spirit into each and every one of our lives. That you took us who was lost and made us whole in your Son, Jesus Christ. Dear Lord, we thank you for the grace that you've given Lawn Gospel Church. We thank you for its beginnings, how you work through things that are full with pain and suffering, and how you make them grow in your gospel. We thank you how you've guided Pastor Albion, how you've guided the church, how you've worked in every single one of the members' lives, how you've brought unity in the Spirit, how we get to be together today and sing and praise your glory. We're just so thankful for all the blessings you have brought to each and every one of us, to Law and Gospel. So receive this offering as a small reflection of the gratefulness that we have for all the grace that you've given us. We ask that you keep Law and Gospel in your hand. We know nothing can be snatched out of your hand. You are in this church, and we trust that you have not only been with us for the past 10 years, but that you will continue to be with us and guide us. Lord, we praise you for your faithfulness, for your love, for your mercy. We pray for many more years of that until each and every one of us and all the people who are blessed by this congregation see your face and your coming. In your name we pray. Amen. Salamat, Pastor Justin. And we will continue our worship sa ating paghahanda sa Kapal ng Panginoon. Let's all stand and turn to page 16. Ang paghahanda sa Kapal ng Panginoon, page 16. Ang Panginoon ay sumayo. Magalak ang inyong mga puso. Magdadala tayo sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Dapat ang matuwid na tuwin niya. O Panginoon, amang banal, makapangyarihan walang hanggang Diyos, tunay nga marapat, matuwid at kapuri-puri, na kami ay dapat magpasalamat sa iyo sa lahat ng panahon, sa lahat ng dako. At ngayon, ikaw ay aming pinupuri na iyong pinagkaloob sa amin ng iyong pagtundanak.
at sa kanya nasumpungan ng inyong tao, yung pinahayagang kaganapan ng iyong kalwalatian. Kaya kasama ng mga anghel, mga arkanghel, at ang buong buo ng langit, aming pinupuri at dinadakila ang malwalhati mong pangalan. Laging pinupuri ka at sinasabi, Banal, 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 Diyos na Panginoon ng mga hukbo. Ang langit at ang lupa'y puno ng iyong kalwalhatian. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Purihin nawa siya, purihin nawa siya, purihin nawa siya na pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin nasa langit, sambahin ang ngalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin ang kalooban mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan kami ng pagkain kailangan sa araw-araw, at patawarin mo kami sa mga kasalanan namin, tulad din ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, at iligtas mo kami sa masama, pagkat sa'yo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kalwalhatian magpakailanman. Amen. Amen. Ang ating Panginoong Jesucristo ng siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay. At patapos, magpasalamat sa Diyos na kanyang pinagpira-piraso at binigay sa mga lagad na sinasabi, kunin niyo ito at kanin, ito ang aking katawan na binibigay para sa inyo. Gawin ito bilang pag-alaala sa akin. Sa galing para hinawakan niya ang saro, pagkatapos mga pagpupunan at napapagpasalamat na siya sa Diyos, ay binigay niya sa kanya sinasabi, uminom kayong lahat nito sapagkat ito ang dugo ng tipan. Ang aking dugo na nabubuhos tayo sa marami, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa tuwing iinom kayo nito bilang pag-alaala sa akin. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Amen. O Kristo, ikaw ang Kordero ng Diyos, na nagalis ng kasalanan ng sanlibutan. Manapat ka sa amin. O Kristo, ikaw ang Kordero ng Diyos, na nagalis ng kasalanan ng sanlibutan. Manapat ka sa amin. O Kristo, ikaw ang Kordero ng Diyos, na nagalis ng kasalanan ng sanlibutan. Pagkalaw mo sa amin ang iyong kapayapaan. Amen. Please be seated. And sa ating pagdulok sa hapag ng Panginoon, lahat ng mga confirmed and communicable members ay dahaniyahan.
upang ating sama-samang tanggapin ang kanyang uri na katawan dugo, kalakip ng tinapay at alak sa ipagpapatawad ng ating mga kasalanan. And may the true body and blood of our Savior and Lord Jesus Christ strengthen and preserve you in the true faith unto life everlasting. Depart in His peace. Amen. Please stand and we will sing the non-Leviticus on page 21, ang pagyao sa kapayapaan. Panginoon
Panginoon, ngayon ay hayaan mo na ang lingkod ay pumanaw sa kapayapaan ayon sa iyong pangako. Sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong paglilitas na inihanda mo para sa lahat ng mga bansa. Iwanan itong tatanaw sa mga reptil at magbibigay ka ng alam sa iyong bayang Israel. Tuwan at isama at sana at sa Espiritu. Umano na ngayon makakalaman, walang O pasalamat natin ang Panginoong Diyos sa pagkat siya ay mabuti. ibigay pangalaman nananatili. Sasalamatan ka namin, Diyos, sa mga pangyarihan sa lahat, sapagkat biniginhawa mo kami sa pamagitan ng sakramentong ito. At inadalangin namin sa pamagitan ng kaloob nito, ay palakasin mo ang aming panampalataya sa iyo, at paningasin mo ang aming pag-ibig sa isa't isa. Alang-alang kay Jesucristo ang aming Panginoon, na nabubuhay, naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpakailanman. Amen. Ang Panginoon ay sumayo. At ang kanyang Espiritu. Purihin natin ang Panginoon. Magpasalamat tayo sa Diyos. Tanggapin ninyo ang pagpapala ng Panginoon. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan. Paliwanagin ginawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen. 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 Let's be seated. We will sing our closing song. One Way Jesus. Or One Way. Ayan. Ayan, pwede po kayong sumabay kung alam niyo po yung kanta. And pwede rin po kayong, pwede po kayong tumayo at ayan. Ayan, taasan natin ang energy dito. Ayan, pwede po bang tumayo? Ayan. 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 Okay. Ready?
Leave it all for you. You are the way you want the night. If I live, got my side for you. Leave it all for you. You are the way that you rest the light. Is my fame. Now my side for you. Give it all for you. You are the way that you rest the light. Is my fame. Now my side for you. Give it all for you. What way, Jesus? You're the only one that I could live for. What way, Jesus? You're the only one that I should live for. What way, Jesus? You're the only one that I could live for. What way, Jesus? You're the only one that I could live for. All right, thank you very much, and happy 10th anniversary once again, Law and Gospel Union Church. And bago tayo magpatuloy, I'd like to recognize yung mga nag-join sa atin online sa ating Facebook live stream. Si Mama po. Si Mami Jo. And si Annalisa Juano. Oh, si Mama. Oh, well, communication mo. And Ate Riley po. Ate Riley. Welcome, Ate Riley. Thank you for joining. Yeah, thank you. Ay gusto ko lang muna ipakilala yung members sa ating band. Starting with... Kilala ka lang nila eh. Hindi mo na kilala. Yung ating vocalist kanina eh, that's Jake. Yung ating keyboardist, si DJ. Yung ating one of our winners, the silent assassin, Marvin. Of course, yung ating drummer boy, and lover boy, Jumper. Yung ating bassist, si Luke. Yung ating, again, one of our lead guitarists and vocalists din, si Liam, of course. Yes. Gusto ko lang sabihin sa inyo, merong reason kung bakit nandito tayo sa Millennials. Isipin ba, nakalayo from the Valiches to the Marikina, why Millennia? Kasi yung band natin, when they are not playing on Sundays, they are known as Frantic Hearts. At yung kanilang first ever gig, dito sila tumugtog sa Millennia. So that's why sa kanila nanggaling yung idea na, well, let's do it in Millennia. Yun ang reason, explanation. Kung bakit nandito tayo sa Marikina, kung taga-Novaliches tayo. Okay, yun ang reason nun. And of course, we'd like to thank Millennia, of course, for allowing us to hold our 10th anniversary celebration. Thanks, sir. And of course, we would like to recognize din yung mga naging part ng ating history talaga. Well, back in 2022, that's the first time na meron tayong nakasamang iba. I mean, iba talaga, because they from the US. The first team of Friends Network, sila talaga yung naging close natin, kasi nandun sila eh. Kasama natin every Sunday. And hindi natin pwedeng alisin talaga yun, the relationship that was built to the first team. Ate Riley, of course. Kuya Nick, of course.
Ito may gusto naman sa akin to eh. Every celebration wala siya eh. My birthday, he was not here. Anniversary, he was not here again. Jake. Kuya Jake. Dalawa na ang utang mo sa akin, Kuya Jake. My birthday and the anniversary. And of course, pagkatapos nila, then the second team arrived. That's Kuya Seth and Kuya Simeon. One of those teams in Davao. And after them, we have the third team. We have Ate Bria, with us, and Micah and Christina. Yeah. So we'd like to thank Friends Network para sa kanilang involvement, pagtulong in whatever way they could. And syempre, the first ever, sabihin nating, Welsh missionary, although not in the traditional sense of the word missionary, but he is based here. And he's helping us from behind the scene. You cannot see it, but you will definitely feel it. Okay? And we'd like to thank Pastor Justin, of course. Thank you so much. And Laura. Thank you. So, I know Pastor Justin understands Tagalog, but bahagi na kayo ng kasaysayan ng Law and Gospel Church. Thank you so much. Okay. And we would like to thank yung mga parents na dito ngayon, parents of our kids na talagang from the start, they're very supportive. Sana mas marami pa, but we would like to thank them na dito sila. Si Ate Marilyn, Mama Lee, Marian, and Joel. Mama mo yan, Marian. And of course, si Kuya Dennis, Papa ni Rostan, at Marilyn, Liza. And we have, ito first time natin nakasama. Boyet, yan. Papa yan ni Abigail. Eddie Brianna, thank you so much for joining us. Ito nyo naman first time. Dito pa sa Marikina natin siya kasama. Thank you. Salamat. And yung iba pa mga parents, kung gusto nyo sumama, pero hindi na kayo nakasama dahil for other concerns. Ngayon, ito naman, hindi naman sila talaga nagsimula bilang parents, nagsimula sila bilang estudyante din ng church natin. Pero ngayon ay mga parents na rin sila at yung mga anak nila nagsisimula na rin maging bahagi ng ating mga activities. Si Papa RJ, Papa RJ! Papa RJ at si Gemma. Thank you. Yung dalawang anak ni RJ at Gemma, both baptized sa ating church. Si Zach at saka si... Ano na tawag sa kanya? Star. Okay, Star. Kasi dalawang pangalan. So, and of course, ito. Binagi ko na yung pangalan niya kanina. Isa doon sa tatlong natitirang kasama natin since we started. Of course, ang kauna-unahan dyan talaga ay si Roxanne. Ayun, nandun. Nasa tulong, may sakit dyan eh. Talagang pinilit na makasama. And of course, yung kanyang pretty na ate, Liza. Who's now one of our Sunday school teachers. And si Ate Cristal. Si Ate Cristal, napunta yan sa atin kasi nung doon tayo sa apartment ni Mang Cesar, nag-post tayo doon ng ating first ever VBS. Meron doon tarpaulin. And dumaan si Ate Cristal at saka si kasama niya, si Ate Danica. At nagtanong sila, pwede po ba kami sumama dyan? Di ba napagtanong ako pa si Teacher Ayat? Si Teacher Ayat. At ang sabi, syempre naman pwede. So that's how it started. Si Ate Cristal, since 10 years ago, at ngayon nandito pa rin siya. Again, both of her kids are baptized sa ating church, Law and Gospel Church. Thank you, Ate Cristal. Ay pa akong oras bago mag-11 yung lunch time natin. And again, after them, pagkatapos ng first batch na yan, may mga sumunod. Sino-sino yung mga sumunod na yan? So, akala na unahan doon sa first batch na yun ay si Aisha May. Aisha May naman. Ano si Aisha? Ano ba? Si Sienna naman. So, si Aisha May, siya yung kauna-unahan doon sa second batch.
Si Aisha May yung nag-invite. Unang-una kay Tito Andrew niya. Kaya si Tito Andrew, dinala niya wala dito si Jimmy. And then, pagkatapos noon, si Joel, ang sunod na dumating. And pagkatapos ni Joel, yung mga ibang mga pinsan. Yan. Si Abigail pala, nandun na rin start. Kaya lang, ayaw ko siya isama masyado na ni Andrew kasi nakulit pa si Abigail yun. So, pagkatapos yan, si La Blessy. Yan, dumating na yan si La Blessy. And then, yung mga medyo huli na ngayon, huli ngayon. Hindi naman huli pa rin, pero huli pa rin yun. Si Mark Cyrus, yung 2018 yan. Si Jenaline, ano yan, 2018 din yan. And then, wala ba kami makalimutan kasi ako. Si Yuki, 2019. Yan. Bago mag-pandemic. Kasi, huling pumasa. Si Marian, special mention ha. Si Marian, doon sa lahat ng mga taga-Heavenly Compound, siya yung hindi mo pinakahuli, di ba? O pinakahuli ba? Basta, si Marian, 20 January 2017. Yan si Marian. And the reason why special mention kasi siya pa yung reluctant eh. Very reluctant si Marian na pumunta lang. Parang si Prophet Jonah, di ba? Jonas, ayaw pumunta sa sumunod sa pinapapunta sa kanilang Panginoon. But eventually, nung nag-start na si Marian, yun, dire-diretso na, and she's one of our most trusted leaders sa ating kabataan, and one of our Sunday school teachers too. And alam niyo naman, marami akong yung mga kanang kamay ko sa church, yan si Eliza at si Marian. So, kaya special message, panapakan natin silang dalawa. Okay, and then of course, iba doon. Ayan na si Aisha. Ayan po si Aisha, gaya sa siya. Yan. Dito ka. Alam masasabi mo? Na nandito ko pa ngayon, sumala ng punami. Ano po, pinipis ko na po yung mga nakakasama. Thank you! Nagpapadala po kayo, Lord. Salamat! Ayan. Okay. Of course, yung kanyang kapatid na si Kathleen din. Sila Brian, around that time din, 2016, 2017, 2018. Yan yung time na, pero bata pa sila doon. So lahat ng mga nakikita nyo rito ay aray. Lahat ay mga lumaki sa ating congregation. So, marami tayo, still a few minutes na bago tayo pumunta sa ating lunch time. Of course, si Ate Katrina, we would like to thank si Ate Katrina. Start siya mag-attend ng Easter ng 2022 or 23? 22. Easter ng 2022. So originally si Ate Kat ay ang kanyang contact sa ating church ay si Kuya Nate. So si Kuya Nate yung kanyang contact. And then the first time na napunta siya, that was Easter Sunday. And ever since, kasama natin si Ate Katrina. So thank you, Ate Kat. Si Ate Kat, parang si Pastor Justin niya. Behind the scene, you cannot see her always, but you can definitely feel her. So, thank you. Thank you, Ate Kat. Favorite si Ate Kat ng ating band eh. Okay? And, ano pa ba ang sabihin ko?
Meron pa tayong mga ilang minutes pa before we have our lunch. Siguro, what's it? Pastor Justin, anything you want to say? Any message? I get out of Well, sounds like we got about 20 minutes to kill, and we'll see what I got to say to you guys. First of all, whenever we have visitors, so we have quite a number of visitors come visit us from the U.S., and we come to Lawn Gospel with them. Every single one of our visitors is blown away by you guys, your congregation. One thing that they always are amazed at is, one, how young you are, how youthful and energetic you are. And I think that's just a huge blessing that you guys are all together. You are so tight together in a unit, and I think that's something to praise God for. That He's kept you all together, grown you to really be future leaders in the church, to be a community together, and we praise God for that. I need to put someone else on the spot. I don't know if I can speak for 20 minutes on this, but what's a good question that we can have every single person have to answer? Bria, you're on the spot. What's a good question that everyone should have to answer? Pass around the mic. Oh. Yeah, fun question. Okay. So we're going to pass around the mic. And you can either say your favorite moment here at Lawn Gospel or in Novaliches. So your favorite moment from your experience of being together here at Lawn Gospel. One thing that you appreciate about Pastor, or one of those two things. So you can either talk about something about Pastor Albion, or one thing that you remember or that stands out to you over the past 10 years at Lawn Gospel, or however long you've been here. Gizmo button. Okay, I'm going to pass around the mic. And we're going to start right here. We ba yun? Similar lang. Sabihin ko ang iba yung binigyan niya sa akin ng color. Pwede ba I-teach your ayat na lang? I mean, not in pastor, but to teach your ayat na lang.
Pastor, English mo na po. Pag nakakapag-usap po kami ng sinsinan po siya, ayun po yung pinakagusto ko po isa siya. Pag nakakapag kami ng dalawa ng mga sinsinan. Ikaw ang bahala sa next. Si Atay siya na. May arrange na. History mo dito sa pwede history sa Longbox. Favorite mo? Pwede yung bagay. You can save this activity. Take the microphone. Yun na lang po, sige. Hindi naman din ko sa makakapag-celebrate ngayon dito ko. Siyempre po, kundi naman din po dahil sa isang abag. Babae. Ayan. Siguro nung unang beses akong in-invite ni Eliza. Kasi nung una niyang sinabi yun sa akin, hindi ko pa alam kung papayagan ako nun. Tapos, unang araw-araw nun, alam ko sinunduan ako ni Eliza nun sa bahay. Ayun. Okay, so nakasama natin si Aisha. So we should have about 5 minutes. And so, siguro yung the remaining 5 minutes natin, I'll just say goodbye dun sa ating live stream. Kasi naka-live pa rin tayo. Thank you. We will end our live stream here, pero the activity will still continue. We will still be here up until 3 p.m. And so, yeah. Maraming salamat po again. We give all the glory and honor to our Lord and Savior Jesus Christ. Para sa Kanya lahat at dahil sa Kanya lahat. Hindi dahil sa kung sino man sa atin. Just one thing I want to say and want to make it clear. Royal Gospel Lutheran Church is not my church. Although we started it is not my church. It is the Lord's church. And we all belong to the Lord. Okay, so maraming salamat sa inyo lahat. Thank you po. I think